Hello guys, last week we visited Thailand and talagang masabi ko napakaganda nitong bansa na to. And bukod sa maliwalas, maluwag, and malinis, makikita mo rin yung mga tourist destination nila rito na talagang masabi mo na ginastosan and sobrang detalye ng paggawa dahil pansin mo sa mga temple na to, may intricate yung design, mosaic, tapos yung ano rin, organized din yung mga tao rito, the way paano ka mag-enter, tapos the way mag-exit ka rito, may mga instructions sila. So hindi ka malilito kasi every post doon may mga nakabantay. At doon din yung lugar na to na talagang welcoming and masarap din yung pagkain. Tapos something na talagang babalikan mo once matapos ka rito. Uulitin mo kasi yung food din nila panalo rin, hindi naman talagang pricey. Ano rin siya, kumbaga affordable din. And masabi ko quality, andun yung quantity, tapos masarap din. Though hindi lahat, kasi sa atin naman, subjective tayo Pero talaga magugustuhan mo. Meron din mga exotic food sila dito. Kung curious ka, pwede mo i-try. Pero sa ngayon, enjoy nyo lang muna. And tara na, let's go! And before the day of our flight, nag-ready muna kami para magpapalit ng Thailand money or Thai baht na sa ganun pag nandun na kami. Hindi kami maghahagilap ng papalitan sa airport or saan man pwedeng pagpalitan doon. And para rin, kunyari may magustuhan kaming bagay or something na mag-crave kami sa masarap na pagkain doon, ready na kami. Pero bago yan, dito muna kami, mag-deliver kami ng aming munting kabuhayan na dessert, halo-halo and cheesecake. Then after niya, proceed kami sa Fairview Terraces para magpapalit. Pero along the way na realize namin na yung pera pala namin dala ay kulang, kaya dito muna kami sa ATM para mag-withdraw. And guys, kung malapit lang kayo dito sa Fairview Terraces, North Caloocan, Fairview Novaliches or San Jose, itong Kabayan Foreign Exchange, I recommend kasi maganda tong palitan dito. Hindi rin siya hassle, lalo na pag may unang record ka na. Madali na lang sa mga susunod na transaction mo kasi nakasave na sa kanila yon. And advice ko lang rin guys, if ever na may foreign currency kayo, mas una yung gastusin yung mga small bills na sa ganun. Pag may tiraman, pagbalik nyo, mas madali nyo siyang papalitan kasi merong mga foreign exchange currency. Pag yung mga small bills, hindi nila pinapalitan Yung pinapalitan na nila, yung mga big amount lang. Then, the next day, larga na kami. Yun nga pala, nag-taxi lang kami kasi pag Grab, convenient naman. Pero we support taxi kasi alam mo na may mga taxi driver ngayon, hirap sila kumuha ng pasahero. Then, siguro travel time namin from North Caloocan going to Naiya Terminal 3 around 2 hours or 2.5. Then, gabi pa naman yung flight namin, inagahan lang namin na sa ganun hindi na rin hassle. Mas maganda na yung nagpapahinga ka na lang doon sa airport. Then, proceed kami dito sa luggage counter. Then, yan, ito na yung mga time na after kami sa immigration. Sa immigration naman guys, may pagkakataon na tatanungin kayo sa something. Kumbaga, kung ano lang itanong, yun lang rin isagot nyo. And may pagkakataon na hanapan kayo ng document, pakita nyo lang like IDs, employees IDs, kasi yun din yung parang proof nila na babalik kayo. And alam mo naman, uso sa ibang bansa yung mga kunyari, ita-travel, tas maghanap ng trabaho. Then yung time na to, waiting na kami sa airplane. Tapos yan, papunta na kami dun sa aeroplano, tapos na kami ma-verify. Then nakaka-excite lang noon, sarap pag ganito lagi. No? Pero anyway, ayan, papunta na kami dun sa designated seat namin. Sa lagi nagta-travel, alam na to, na hindi pa nagte-take off yung aeroplano, dun ka muna sa pinaka-seat mo. Pero once mag-take off, nandun na sa air, pwede ka na maghanap nung seat na bakante na kung saan komportable ka, ando ka sa bintana. Tapos from Philippines going to Thailand 3 hours. Tapos finally guys, andito na kami sa Dom Young International Airport. Mas luma ata to kumpara doon sa Suvarnabhumi, pero grabe rin, talagang napakalawak, hindi siya clog, tapos napakaluwag. Tapos yan, may kita pa mga robot na kusa naglinis. Then the first thing we do, nung nag-arrive kami rito, naghanap kami ng SIM card na pwedeng pagbilhan kasi hindi kami nakapag-book sa Klook nung nandun pa lang kami sa Pinas. Pero dito naman, pwede ka rin mag-book sa Klook. Buti na lang may GCash kami. Tapos right away makukuha mo rin agad yung SIM card na binili mo.
Then yan, nag-ride rin kami, taxi ulit, papunta dun sa ano namin, sa hotel na nabook namin. Actually, yung hotel guys, hindi siya ganun super ganda. Pero ito pinili namin kasi malapit siya dun sa mga tourist destination. And from here, going to Grand Palace, mga 5 to 8 minutes lang walking. Ganun din pagpupunta ka sa Wat Po, Wat Arun, tapos Chao Phraya River na talagang walking distance lang dito. And baba mo na kami kasi biyahe matagal, medyo Tom Jones, kaya hanap-hanap kami rito ng pwede kainan na bukas pa. And we arrive here around 12 AM na. So, most likely yung mga store dito sarado na. Pero good thing naman, meron siyang convenience store. May 7-Eleven din dito. Tinuro ni Kuya, paglabas namin dito, bandang kanan lang siya. Then, di ko lang na video. Yung time na yan, papababa kaming kinain. Baka sakali kami sa mga posibleng open pa na, alam mo yun, na something na pwede naming bilhin. Then kinaumagahan, diretso na agad, di na patumpik-tumpik pa, punta na kami sa Grand Palace, then nilakad lang namin 5 to 8 minutes walking, dadaan ka lang doon sa pinaka-university pag nandun ka sa hotel namin sa Khao San Art Hotel. Tapos dito, bago ka mag-cross ng Grand Palace, may mga bilihan naman siya ng mga prutas, mga tubig. Then mas okay siguro uminom ka muna kasi napakalawak nitong lugar na to. Parang pwede mo siya ikutin around 3 hours. Ganun siya kalawak. Talagang ano, kasi andun susulitin mo rin. Minsan ka lang nandito, talagang i-ano mo na all out mo na Tapos yan, sa paglalakad mo, buti na lang, medyo malaking wall. Kojik moves, gilid-gilid sa mga ano, sa lilim. Tapos yan, andito na kami sa pinaka-entrance nung Grand Palace. Tapos yan guys, as you enter, may kita mo, napakaganda. Akala mo nandun ka sa palasyo talaga. Literal na palasyo. Yung mga napapanood nyo sa movie. Tapos yun, fascinating lang. Tapos pila na kami dito sa bilihan ng ticket. Yung ticket pala guys sa 500 pesos. Pero sulit naman once makapasok ka dun. Kasi may kita mo na talagang ganda, pinaghandaan. Tapos napaka-detalye nung architecture nila. Tapos yan, enter na kami. Nataon nung pumunta kami rito, Chinese New Year. So, expect talagang sobrang daming tao noon. Majority sa kanila Chinese. Pero marami rin naman mga Western people. Then, pasok na kami sa entrance. Dito sa entrance, may mga nag-guide naman sa inyo kung saan yung dapat pasukan mo. Kasi mayroon silang dito pasukan na pang mas priority nila like pregnant tapos PWD, na sa ganun mas tuloy-tuloy din, smooth din yung ano. Then, pagpasok mo, meron ditong mga painting sila na naka-display. Pwede ka dumiretso dun sa pinaka-palace, pero kami, we decided dito muna sa gilid, na sa ganun ma-appreciate namin yung mga temple nila, paano ito ginawa, tapos yung canvas. Mismong painting pala, ma-appreciate mo na kasi napakaganda, detalyado rin. Ang dami nga nagpa-picture rito pero yung mga pinakabantay nila dito, inaano na lang nila kasi para magtuloy-tuloy yung pasok ng mga turista. Tapos yan, dito may bago ka pumasok ng pinaka-gate nila, may mga tourist guide din dito, English or Chinese. Mismo dun sa Grand Palace sa pinaka-entrance. Tapos yan, siguro kasi para nga madetalye yung cultural significance, historical background ng kada building, tapos ano yung pinaka-function niya. Tapos yan guys, yung Grand Palace consists siya ng 4 main parts, yung outer court, inner court, middle court, tapos yung Temple of Emerald Buddha. Kaya yun, napakaganda talaga rito. Appreciate mo every corner kasi kada sulok may kita mo talaga na detalyado, intricate yung mga design. Yun yung tawag nila rito, yun sa mga parang yung makikintab. Kaya yun, kada stop dito may kita mo, ang dami nagpapapicture kasi appreciate talaga nila. Kaya no wonder yung mga tao nagtatagal siya kasi sobrang ganda. Parang ayaw mo mamiss Kaya yun, picture-picture din kami. And in fact, dalawa lang kami ng asawa ko. Kala nga nila may tour guide kami. And ginagawa lang talaga namin, pag may nakikita kami na gustong mag-picture, ay dalawa lang rin sila or isa sila. Ginagawa namin, instead na mag-selfie sila, ino-offer namin na picturean sila. And after nun, in return, ganun din ginagawa nila na pipicturean kami. So, kung anong gusto mo, gagawin din nila. Parang ganun, balikan lang. And napakaraming tao rito. May part na malilim, may time na expose sa araw, depende kung anong oras ka pumunta rito. Pero open pala nila is 8:30 AM until 3:30 PM ng hapon.
And nakita ko doon sa survey, visitor nila rito each day, so 20,000 to 22,000. So equivalent, kung 1 year siya, nasa 8 million a year. So gano'n siya dinadagsa ng kada turista rito. Siguro may mga local din paminsan-minsan kasi yung minsan nakausap ko, gusto rin nila bumalik rito kahit dito na sila. Kasi sino ba naman hindi ma-appreciate, may love sa detalyado, ginastosan na ganitong building. Actually, karamihan ng tao hindi namamangha dun sa mga religious significance. Namamangha sila paano ginawa, tapos yung architecture, gaano ka-detalye, tapos gaano mo siya ma-appreciate kada corner nun. As yun, ikot-ikot mo na kami, hanap ulit ng spot na pwede picturean. And dito pala, as you enter, meron silang mga requirements lang, mga dress code. Bawal yung revealing, like naka-sleeveless, spaghetti, naka-short, nakasando, bawal din. Tapos something na closed shoes, parang Crocs or basta yung ano naman siya, inaalaw naman nila. May area lang talaga na dapat mo siyang hubarin kasi yun yung pinaka-sacred place nila rito, parang church nila, yung Temple of Emerald Buddha. Second guess me, live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Fascinating lang guys pag pupunta ka sa mga ganitong lugar kasi ma-appreciate mo yung craftsmanship, yung workmanship ng mga tao, gaano siya ginastosan ng gusto. Kaya ma-realize mo parang yung binayad mo rito talagang sulit na sulit or parang nag-extend pa dun sa expectation mo kasi napakaganda. Talagang lahat ng tao kada sulok, tingin, picture. And dito tatagal kayo. Parang pag ito yung pinaka first destination mo once pumunta kang Bangkok, parang dito ka magugugol na matagal Kasi gusto mo siyang hindi lang parang sulitin, gusto mo talaga ma-appreciate every corner. And hindi lang siya nagpapaksyon as parang museum, tourist destination nila. Dito rin kinakandak yung mga royal celebrities nila, tapos some government official nila dito rin nag-o-office. Kasi nakikita namin doon sa gilid may pumapasok bukod pa doon sa mga empleyado talaga dito na nag-maintain doon sa kagandahan ng lugar. And this time, we entering doon sa Temple of Emerald Buddha. Ito po yun. And yun nga kala namin, ano lang siya, yung parang may Buddha tapos papasok ka, pipicture ka. Then, we find out nung nandun na kami sa loob, ano pala siya, parang simbahan nila. Kasi maraming yumuyuko, naninikluhod. And bawal siya picturean pag nandun ka sa loob kasi sacred nga. May mga spot dito na hindi allow yung picture o video. May kita mo hindi lang local, kahit yung mga turista nagdadasal na lumuluhod dun Siguro dahil na-appreciate nila yung building, yung structure, yung detalye ng paggagawa, kaya parang it's okay na parang umanoron. Pero we know, tayo naman Christian nation tayo, we know si Jesus lang talaga yung Diyos natin. Time na to, papunta na kami dun sa kabilang side, yung medyo malawak nila na palace, and papunta kami ron kasi gusto rin namin ma-appreciate. Actually, nagtagal din kami ron kasi ano siya yung kada corner nga sobrang ganda, tapos may mga halaman din. Hindi siya ganun sobrang ka-crowded gaya dito sa mga una na puntahan namin. Ito, spacious siya kasi ito rin yung time na pa-exit na rin Pero bago ka mag-exit, may kita mo yung palace na to, tapos may mga bonsai ata tawag dito sa mga halaman na to. Napakaganda rin. Sarap din mag-picture. And siguro pag pumunta ka rito, ang dapat mo lang dalhin, number 1, kung may umbrella ka maliit, kasi yun nga, pag may pagkakataon na pumunta ka rito, maaraw. And good thing kasi kung nung pumunta kami rito, maaraw siya pero malamig yung simoy ng hangin kasi February nga. So siguro pag pumunta kayo na taon na medyo maaraw, baon lang kayo ng pantakip sa ulo nyo. Pwede yung parang sombrero na may visor. Tapos yan, number 1, tubig talaga. Although paglabas mo rito, marami naman mabibilhan ng mga tubig, mga shake, may kainan din.
Memorable sa akin yung mga spot na to, not just only doon sa lugar. Pero ito kasi yung mga time na to. Ito yung, dito ako nakikisuyo magpa-picture, iba-ibang uri ng tao. May taga-Australia, Finland, Poland, Germany. Tapos yung time na to, palabas na kami. And dito na rin, nag-ano na rin, para naghihiwalay yung mga tourist guide nila. Then after siguro magpaliwanag lahat. Pero sa ating mga Pinoy, alam ko naman talagang flexible tayo. No need na sa ating tourist guide kasi we always find way para maintindihan, makarelate sa mga lugar, sa mga tao na makakasalumuhan natin. Tapos shake muna kami before we proceed dun sa Wat Phu. Pero we decided guys na pagpaliban na lang sa susunod na araw na lang kasi same halos temple lang rin naman. Pero good experience kung makapunta rin dito.